Guys, mabuti naman ako. Kamusta kayo? Ngayon ay day off ko. Ngayon ay May something. May 8. Hindi ko alam kung anong date na ngayon. Basta May ngayon. So, ako ay off ngayon. Ang asawa ko ay may pasok. Hinatid ko lang siya ngayon. The day off ko ay gagawin ko siyang productive. At marami akong gagawin. Yung una ay maglaba, maglinis ng toilet, at magluto ng baon namin para bukas. At kung may time, magkukwento-kwento rin ako ng mga realization ko simula nung dumating ako dito sa US. So sa mga nanonood sa akin kamag-anak o mga napadaan sa video ko, just keep on watching! Aking lalaban ngayon. Medyo madami na. At ito ang aming washing machine. Tapos ito ang aming verge. Nasa uman kami, naghihiwalay namin ang aming puti sa decolor. Pero dito, dahil kami ay, ang uniform namin ay scrub suit, o pinagsasama-sama na lang namin siya. Kasi sa uman, puti ang uniform ng aking asawa. Natin maglagay ng first na ating kailangan natin maglagay first ng ito karami. Good na yan. Yeah. Yeah. Ilalagay natin ang ating fabric conditioner. Tapos, naka-pre na to ng asawa ko. 2 rinses, automatic. So, wala na akong gagawin. Gawin ko lang ay, pipindutin ko to. Yun. Magsisimula na siyang una sensing, then wash, rinse. It will take 1 hour bago matapos. Sa aming kusina. So, ito na naman ang aking content. Magluluto na naman ako. Dahil ngayon ay off ko. So usually kapag off ko ay nagluluto kami ng isa sa mga ulam para bukas. Nagbabaunin na rin namin. Alam kong narinig nyo na yan. So yun ang gagawin ko ngayon, magluluto. So kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman ay kami naman dito ay okay. So, gusto ko lang makipag-usap sa inyo habang nag-vlog ako. So, kanina pala, tinanong ako ng asawa ko kung anong iba-vlog ko. Sabi ko, syempre, yung iba-vlog ko is yung buhay ko dito, yung pagluluto. Sinasabi kasi niya, yung mga nag-vlog daw ng mga ganito is yung may mga followers na meron naman ako, 382 naman. Kaso, syempre, wala pa naman akong ibang may content. So, might as well, content ko sa inyo at makita nyo kung ano naman yung ginagawa ng mga Pinoy dito sa USA. Siguro nakaka-relate dito yung mga kasamahan kong mga Filipino na nag-work din dito sa USA. So, typically, ganito rin naman eh. Wala namang special na nangyayari aside sa papasok ka, magluluto, maglilinis ng bahay, tapos maglalaba. Tapos yun, pag may time, yun yung mga pwede kang lumabas, punta mag-shopping, kasi iba't ibang lugar sa US. Pero sa amin, kung sino pa yung mga talagang nagtatrabaho dito sa USA, sila pa yung hindi nakakapunta sa iba't ibang lugar. Kasi nga, pag nandito ka, mas occupied yung oras mo sa kumbaga yung oras mo mas ano sa diba na yung mga oras mo nakukonsume sa pagtatrabaho. Tapos after nun, wala ka ng time. Tapos syempre, kasi dito sa US, hindi naman basta-basta
pwede ka ring hindi ka pwedeng mag-off. Or, kasi dito, bago ka mag-off, kailangan mo ring i-earn yung off mo o magkaroon ka ng PTO. Kaya mag-off, pero walang bayad. So, syempre, para makapag-off ka, kailangan mo rin pumasok para magkaroon ka ng tinatawag na PTO o paid time off. Kadalasan, napakahirap nung earn sa trabaho namin. So, kailangan muna namin siyang, magbabakasyon kami sa darating na buwan. Kailangan namin maka-accumulate ng enough time o PTO time para magkaroon ng equivalent yun. At may sasaluhin, meron kaming sisweldohin habang kami ay nakabakasyon. So, ngayon guys, nasangkutsa ko na mga kamatis, onions, at bawang. So actually hindi ko alam kung anong luto, pero ano na lang natin, parang gisa-gisa, tapos lalagyan natin siya ng mga pampalasa para nagkaroon tayo ng ulam para bukas. Natin ang main star, ang baboy. Kala nyo, may niluluto naman ako ito. Kaya, kita kasi hindi siya luto-lutuan lang, guys. Nagbabalik na naman ako. So, salamat sa lahat ng nakarating sa punto ng video na ito. So, kakatapos ko lang maglinis, magluto, tapos nakapaligo na rin ako. So, ito yung mga ginagawa namin ng asawa ko kung off kami, tapos yung isa may pasok. So, tulungan lang. Pag siya naman ang off, siya rin ang gagawa ng mga gawaing bahay. So, it's my turn naman. So, gusto ko lang palang ihabol dito sa video na to yung laman namin nung dumating kami dito sa US. Kagaya nga ng sabi ko doon sa unang part ng video na to, yung bakasyon. Kasi sa Middle East, nasanay kami na meron na talaga kaming 30 days. Talaga yung parang guaranteed off per year. Tapos meron pang libre sa pamasahe pa uwi sa Pilipinas. Tapos may libre pang sahod. Pero dito sa United States, lahat ng bagay na yun, pwede ka na magbakasyon. It's either unpaid or paid. Pero paano ka magkakaroon ng paid off? Ay pagpapaguran mo muna. Kailangan kang pumasok. Pag nakompleto mo yung 2 weeks, every 2 weeks, I think mayroong equivalent na time off. Dito sa amin, I think every 2 weeks, 4 hours yung nadadagdag na time off mo. So, iipunin mo yon. So, hanggang sa magkaroon ka ng time enough na oras para makapagbakasyon. So, ngalawa yung weather. Dumating kami dito Feb 2022, winter season pa yon. So, alam naman namin, expected naman namin na malamig. Kung may snow, malamig. Pero may araw na wala namang snow, pero sobrang lamig. June, spring to summer. Dito sa Midwest, specifically dito sa Midwest, sa lugar namin, Kansas, Texas, Oklahoma, usong-uso ang thunderstorm at tornado. So, lagi na lang mayroong tornado warning. So, nakakatakot pero kailangan laging handa. So, mayroon namang mga lugar dito sa bahay namin, kaya lang sabi sa amin, kapag may tornado warning or alarm, pagpunta lang kami sa isang lugar, kaya sa CR, sa bathtub, punta kami doon sa lugar na walang
walang mga windows or mga pwedeng pumunta sa'yo na mababasaging bagay. Awa naman ng Diyos, sa loob namin ng 2 taon namin dito, hindi pa naman kami nakaka-experience ng tornado, mga warning lang. And also, pangatlo, isa sa mga, alam ko naman makaka-relate kayo, yung accent ng tao. So, dito sa United States, I think per state, merong iba't ibang accent. So, sa amin dito sa Midwest, medyo may pagka-country accent kami. So, yung pagdating ko pa lang dito sa United States, nasita na ang accent ko. Nung nagpa-medical ako, sinabi na I have a strong accent. Pero, understandable naman kasi hindi naman talaga ako dito. And, yan din yung mga naging struggle ko sa mga unang beses kong pagsagot ng mga telepono, pagre-relay ng results sa mga nurses kasi hindi nila maintindihan ang aking salita. Kasi iba yung pronunciation nila sa pronunciation ko. Ang tawag nila dito, troponin. Pero dati, ang tawag ko troponin. So parang hindi nila masyado yun naiintindihan. Respiratory panel, yung may mga ganon, yung may rising and falling intonation. And syempre, medyo nandoon pa rin ako sa stage na na-off guard ako minsan kasi minsan sobrang bibilis nila magsalita. So, syempre, sa umpisa mahirap. Hanggang sa ngayon pa naman, nag-struggle pa rin ako sa pakikipag-communicate. Pero, awa ng Diyos sa pagtsatsaga. Nagtsatsaga rin naman sila sa akin. Very professional naman yung mga tao sa trabaho ko na alam ko na bukod sa nag-a-adjust ako, nag-a-adjust din sila sa English ko. Dahil sa ginagaya natin sila, sa accent nila. Pero yun na natutunan ko. Kailangan din natin medyo sumabay sa kanila para magkaroon ng proper communication. Nandiyan pa sa Pilipinas na papunta pa rin dito, sana ay maging maayos ang process nyo hanggang sa dulo and hopefully magkita-kita tayo dito soon. And sa lahat po pala, maraming salamat sa mga nag-subscribe, nanonood, kahit minsan hindi naman ganun ka ayos ang vlog pero pinagtsatsagaan nyo. Maraming salamat. And kung mamarapatin nyo, please like and subscribe. Tanong about our immigration process, about life dito sa US, dito sa Kansas, feel free to comment down below. And kasagutin ko po yun at pwede pa natin gawa ng vlog. So maraming salamat. God bless and see you sa aking next vlog. Bye!